Introduction. Good day, miss. Come in. Ireland? People say that women from Ireland are beautiful. I see they're not mistaken. I think it would more fitting to say. People will call me that name. Okay, that was it. Okay, cut! I'm gonna stop you there. You're just wasting my time here. All this is trash. Really. Sayang ang time namin, sayang ang effort namin. Hindi ka mukhang Rizal. My God. What kind of act? Bukas na to, and then yung makikita ko. Oh my God. And the blackings. I tell you what you're gonna do. Ang lakad mo sa punta doon, saying na emotion, wala siya. So, ayun siya i-gino. Ano, at ang set na to, magpahinga tayo lahat. Ha? I'll just stop you there. You're just wasting my time here. All this is trash. Really. Sayang ang time namin, sayang ang effort namin. Hindi ka mukhang Rizal. My God. What kind of act? Rizal! Tila nabibilisan ata kayo sa mga pangyayari. Ako ito, si Rizal. At ito ang aking kwento. Francisco! Tulungan niyo ako, San Antonio. Tulungan niyo ako mabuhay ang batang to. Di ko na kaya. Noong Hunyo 19, taong 18, 61. Sa pagitan ng ika-11 at hating gabi, isinilang ako sa Kalamba, ilang araw bago ang kabilugan ng buwan. Miyerkules noon at ang pagdating ko sa lambak na ito ng luha ay muntik nang ikamatay ng aking ina. Di ko na yata kaya. Francisco! Chodora! Chodora! Hindi ko na yata kaya, Francisco. Tandaan mo, manalig ka sa deboto natin. Sige, Chodora. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Manalig ka sa deboto natin. Kaya na, bata! Kaya na! Huwag kang mawala ng pananampalataya. Sige, lalabas na ang bata. Sa loob ng 3 araw, ako ay pinabinyagan ng aking mga magulang sa Cora Paroko na si Padre Rufino Collantes. Ano ang pangalan ng batang ito? Jose po, Padre. Para po sa panatan namin kay San Jose. Kay gandang pangalan. Lagaan niyo ang batang ito dahil balang araw magiging dakila ito. Jose? Gising ka pa pala. Masyado nang malalim ang gabi. Bakit hindi ka pa natutulog? Lubhang napakaganda ng ilaw na nagmumula sa lampara, hindi ba anak? Hayaan mong kwentuhan kita ng isang kwento na magbibigay tiyak sa iyo ng aral. Ito ay ang kwento ng Gamu-Gamu. Ang pinakang kumintal sa aking isipan noon ay ang salawikaing binigkas dito na martir sa sariling ilusyon. Ito'y lubhang napakalalim, subalit napakamakabuluhan.
May isang gamug-gamug daw nung mga panahon na yon na mahilig magdiskubre ng mga bagay. Siya ay may tiyak na kuryosidad sa kung anuman ang makapupukaw ng kanyang atensyon. Kabilang narito ang ilaw na nagmumula sa isang lampara. Ito'y napakaningning, napakaganda, kung kaya't gustong-gusto niya itong lapitan. Subalit ang kanyang ina ay siyang hinadlangan siya. Ang katwiran ng kanyang ina, ito ay dahil maaaring masunog ang kanyang pakpak na siyang maaaring niyang ikamatay. Ngunit sa kanyang kuryosidad at sa pag-uudyok, natuklasin kung ano ang nasa kaibuturan ng maningning na bagay na yun. Ang maliit na gamugam, kanya itong nilapitan at tinuklas, subalit ito pala'y napakainit, nakakasunog at nakamamatay, kagaya na lamang ng tinuran sa kanya ng kanyang ina. Siya ay namatay at walang nagawa ang kanyang ina. Labis na pagkahumaling sa kwento ng aking ina. Dumating rin ang kwento ng aking araw sa ulo ng pagluha nang mawala ang aking kapatid na si Concha. At iyon ang unang pagkakataong lumuha ako dahil sa lungkot. Pepe, ikaw ay maghanda na dahil magsisimula ng iyong aral. Opo, ina. Sa edad na 3 taong gulang, tinuruan ako ng aking ina na magbasa at magdasal. Sa makatuwid, ang aking ina ang aking naging unang guro. Pitan mo! Para di makawalang kalaban mo! Ano, Pedro? Yan ang ba kaya mo? Sura! Tas mo! Suntok! Laksan mo! Kaliwa! Kanan! Laksan mo pa! Yan! Siya, ano? Kapatid, maaari ba tayo mag-usap? Sige, maupo ka. Ano yun? Anong pag-uusapan natin? Nagbabalak sana ako, kapatid, na mag-aral sa Maynila. Sabihin mo yan sa ating ama upang malaman niya ang iyong plano ng pag-aaral sa Maynila. Salamat pa siya. Ako'y tutuloy na upang mapag-usapan namin ang aking plano. Nasaan na ba si Jose? Ote! Anak! Tara na! Jose? Ote! Ano na? Nagahintay na si ama't ina! Sumang-ayon ang aking ama sa aking plano, ngunit hindi ang aking ina. Husto na, Jose! Masyado ka ng maraming nalalaman. Nais mo bang matulad sa 3 paring martir? Batid mo kung ano ang pwede nilang gawin sa'yo. Ina, meron akong adhikain. Meron din akong misyon. Sana naman ay maintindihan mo. Nais lamang kitang protektahan. Ayaw kitang malagay sa peligro. Sana'y maintindihan mo rin.
Jose, nandito na ang iyong karo. Habang ako'y nag-aaral sa Ateneo, nakilala ko ang babaeng unang nagpatibok ng aking puso. Alam mo bang tawag sa safety? Tawag sa Oo, alam mo. Madalas mo na pag-aaral. Segunda. Segunda, malalim ng gabi at tila'y naglalakad ka pa mag-isa sa labas. Baka kung mapano ka. Nagpapalamig lang ako ng iyan. May ba ako? Segunda, kaibigan ko si Beb. Magandang gabi sa iyo, senyorita. Oh, maiwan ko muna kayo at baka may nagbabantay ng mga kondisi dito. Segunda, anong paborito mong bulaklak? Gusto ko sa klase ng isang bulaklak ay kulay puti at lasal. Tulad ba nito? Tulad ba nitong isang kalachuchi na kulay rosal at puti? Para sa iyo. Salamat, Pino. Labis ako na humaling sa iyong paganda. Pakinggan awit na mapanglaw na nagbuhat Sa paglalahad ko ng aking mga makabuluhang tula, layunin ko ang magbukas ng pinto ng kamalayan ng mga Pilipino. Ipinahayag ko ang aking matinding pagnanas para sa kalayaan at ang pag-usbong ng kaisipang Pilipino. Ipinakita ko sa aking mga salaysay ang kahalagahan ng edukasyon, pagtataguyod ng makatarungan, at pagpapahayag ng damdamin ng pagmamahal sa bayan. Nais kong isulong ang aking adhikain na ibalik ang dangal ng Pilipinas. Napansin kong kahinaan sa organisasyon ng klase. Bagamat hindi ito gaano maayos. Ako mismo ay naging isang magaling sa pag-aaral. At nakilala ako bilang isang matrinong estudyante. Padre Gomez, konfesyon. Ang ating pupuntahan ay isang lugar na kung saan hindi kikilos ang mga dahon nang walang kumpas ng mahal na Panginoon Diyos. Verdugo! Padre Zamora, konfesyon. Wala kaming nagawang kasalanan. Wala kaming nagawang mali. Padre Burgos, konfesyon. Burgos, Ole, Fraile, Verdugo, observe, El Garrote.
Kinalaunan, nagpasya akong umalis ng Pilipinas at magtungo sa Europa upang tuparin ang aking lihim misyon. Ito ay ang kalayaan ng Pilipinas sa kamay ng mga tiranong Kastila. Kaibigan, nagagalak ako at nagpapasalamat sa iyong tulong. Heto ako ngayon, hikahos at hirap sa buhay. Tinitiis ko na lamang ang lamig. At isang beses sa isang araw na lamang ako kumakain. Walang ano man yun, kaibigan. Ako'y makakasan at naririto lamang ko upang tumulong sa iyo. Ote, dahil sa iyong nobela na ikaw mismo ang lumikha, ang mga praile dito ay mainit ang mga mata sa iyo. Kahit mas mainam na huwag ka munang umuwi dito sa ating bayan. Senyorito, ipagpaumanhin nyo, subalit hindi ko kayo mapagbibigyan. May mga bagay na nais kong gawin at malaman, kaya't ako ay babalik sa aking bayan. Pagkatapos ng aking paglalakbay sa Europa, nagpasya akong bumalik ng Pilipinas, matapos kong mailathala ang Noli. Senyor, senyora, nandito na po si Jose. Pepe? Ote! Stanis lang. Ay, mana po. Pepe, aking anak. Yeah. Kamusta naman ang paglalakbay sa Europa, Pepe? Oo nga, Pepe. Sa iyong mga sulat ay napakadami mong napuntahan. Maayos naman ako mga kapatid. Marami akong natutunan at marami akong napuntahan na lugar. Buenas noches, Teniente General. Ano pong mapaglilitod ko sa inyo? Nariyan ba si Jose? Nasa taas po, General. Tuloy po kayo. Senyor! Tara. Senyor, ang Teniente po. Magandang gabi, Teniente. Anong mapaglilingkod ko sa inyo, Teniente? Dr. Jose Rizal, may nais lamang ako iparating. Bilang iyong kaibigan, ang may papayo ko lamang sa inyo ay mas mainam na umalis ka na muna sa bayang ito. Marahil hindi mapapakali ang mga praile hanggat hindi ka natutugis. Sige, Teniente. Maraming salamat sa iyo. Ako'y susunod sa iyong payo. Dr. Rizal! Dr. Rizal! Don Topper! It's nice to meet you again. I'm really grateful that you checked my eyes. It's my responsibility as a doctor to check your health. Oh, I see. Thank you. By the way, this is my daughter, Josephine. Nice to meet you, Josephine. Thank you for checking my father's eyes. You're welcome. Nice meeting you. Nice to meet you too. You're so breathtaking. Yes, it's beautiful, but it is a lot of time balance. But I'm good with balance.
you to say? I want the truth. Tell me the truth. I am not what they think I am. For once in your life, Josephine, just tell me the truth. I am telling the truth. I am not a spy. I am not a spy. Who sent you to spy on me? Tell me. Tell me. Just tell me, Josephine. No. No. I'm telling the truth. I'm not a spy. Torsay, you have a visitor. Pepe? Ah, my dear. My time has come where there is a need for us to be separated forever. I apologize. I'm sorry. It's not too late for you to talk to the friars. I don't need your apologies. They do. Is that what you want me to do? Just feel guilty to it. Do it for us. What is done is already done. Those books that you wrote, those are just words. And you can always take them back. And when you're free, you can always write new ones. Better ones if you wish. I can't. I'm sorry, but I love you. You're saying you love me, but you don't want to go on living with me. Es la hora. Ito ang aking mga huling sandali at naglalakad patungo sa aking kamatayan. Gusto na, Jose. Masyado na maraming nalalaman sa sariling ilusyon. Batid mo kung ano pwede nilang gawin sa'yo. You're saying you love me, but you don't want to go on living with me. Nais mo bang magmulat sa tatlong paring Martin? Preparado! Salamat masyado. Para sa'yo. I'm telling the truth. I'm telling the truth. Ano ba nangyayari? Bakit ako nagkakaganto? Bakit ako hindi na naluluha? Bakit di na natutulog ang aking puso? Hindi ko maintindihan. O Diyos ko. Apulte! Kailanman, hindi ako naging traidor sa aking sariling bayan at hindi ako nagsisi na hindi ko tinalikuran ang aking sariling bayan upang makamit ang kalayaan. Fuego! Pilipinas na aking minamahal, ako'y namatay na martir sa sarili kong ilusyon. Ako si Jose Rizal, Disyembre 30, taong 1876, nang lisanin ko ang mundo at bansang aking pinaglaban hanggang sa aking hukay.